Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Kayo'y mga kaibigan ko, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin, sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayong mga kaibigan, sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Ito nga ang utos ko sa inyo, magmahalan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ito ang aking utos, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang hihigit pang pag-ibig kaysa pag-aalay ng buhay para sa kanyang kaibigan. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ngayon, isang malinaw at matinding paanyaya ang ibinibigay sa atin ni Jesus. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. At ang pamantayan ng pag-ibig na ito ay hindi mababaw, hindi panandalian, at hindi pakiramdam lamang. Ito'y pag-ibig na nag-aalay ng sarili, pag-ibig na handang mamatay para sa kaibigan. Ang pag-ibig ni Kristo ay hindi lang damdamin, kundi ito'y pag-aalay ng sarili. Sa ating kultura, madalas idinidikit ang salitang pag-ibig sa damdamin, romantiko, emosyonal, at minsan pa nga'y pabago-bago. Pero sa Ebanghelyo, malinaw ang pag-ibig na mula kay Kristo, ito'y nananatili, ito'y sakripisyo. Sabi niya, walang hihigit pang pag-ibig kaysa pag-aalay ng buhay para sa mga kaibigan. Ang sukatan ng pag-ibig ay pagkakawang gawa, pagpapakumbaba, at pagkakaloob ng sarili para sa ikabubuti ng iba. Isipin natin, ito ang pag-ibig na nakita natin sa krus. Hindi ito pag-ibig na naghihintay lamang ng tamang panahon o ng pabor ng kapwa. Ito'y pag-ibig na nauuna, pag-ibig na hindi nagbibilang, at pag-ibig na handa na magsakripisyo. Kaibigan, hindi alipin. Ito ang turing ni Jesus. Ito ang sabi niya, at ito'y isang revolusyonaryong paanyaya. Sabi niya, hindi ko na kayo tinatawag na alipin, kayo'y tinatawag kong mga kaibigan. Sa kultura ng panahon ni Jesus, ang guro at tagasunod ay may mahigpit na ugnayan. Yung tagasunod, disipulo, ay sumusunod, pero hindi palaging naunawaan ang layunin ng guro. Pero si Jesus, binubuksan niya ang puso ng kanyang mga tagasunod. Ipinapaalala niya ang lahat ng narinig niya sa Ama. Pinapaalam niya ito. Hindi tayo alipin na walang koneksyon, tayo ay kaibigan. Ibig sabihin, may tiwala, may pakikiisa, may dignidad. Sa kaibigang ugnayang ito, may pananagutan. Kapag tinawag kang kaibigan ni Jesus, inaasahan din na magmahal ka gaya ng kanyang pagmamahal. Kaya nga, pagnilayan po natin, sino yung kaibigan ko? Kanino ako nagiging kaibigan? Sa panahon ngayon kasi, napakadaling magkaroon ng friends sa social media, sa Facebook, sa TikTok, pero napakahirap magkaroon ng tunay na kaibigan sa tunay na buhay. Tanungin natin yung ating sarili, ako ba ay tunay na kaibigan ng iba o ginagamit ko lang ang iba para sa sariling interes? May handa ba akong pagsakripisyuhan? May handa ba akong patawarin kahit masakit? Ang tunay na kaibigan ay hindi lang kasama sa saya. Siya'y nananatili sa panahon ng kahinaan, ng krisis, ng kawalan. Ang tunay na kaibigan ay hindi laging magaan kausap. Minsan,
Siya rin ang magtutuwid sa iyo dahil gusto niyang lumago ka. Ganito tayo itinuturing ni Jesus. At ganito niya tayo inaanyayahan maging sa iba. Hindi tayo ang pumili. Ito ang sabi ng Panginoon. Tayo ang pinili. Sabi niya, hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili sa inyo. Tayong lahat pinili. Sa gitna ng ating kahinaan, pagkakamali at pagkukulang, tinawag niya tayong kaibigan. At bakit niya tayo pinili? Upang mamunga tayo. Mamunga ng pag-ibig, ng kabutihan, ng kapayapaan. Upang ang ating buhay ay maging saksi ng pag-ibig ng Diyos. Upang tayo mismo ay maging daluyan ng biyaya sa mga taong ating nakakasama araw-araw. Ang hamon ngayon, paano ko ipinapakita na ako'y tunay ngang kaibigan ni Kristo? Tanungin natin ang ating sarili. Magnilay po tayo. Ako ba ay tunay na nagmamahal sa pamamaraang gaya ng pagmamahal ni Kristo? Isang pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit? Isang pag-ibig na nag-aalay ng sarili? Ako ba ay kaibigan ng Diyos? O mas pinipili kong lumayo kapag mahirap na ang tawag ng pananampalataya? Kanino ako tinatawag ng Diyos na maging kaibigan ngayon? Sa pamamagitan ng pagkalinga, pag-unawa, o pagpapatawad. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong walang hanggang pag-ibig. Tinawag mo akong kaibigan kahit hindi ako karapat-dapat. Turuan mo akong magmahal gaya ng pagmamahal mo. Isang pag-ibig na hindi madamot, hindi mapagbilang. Isang pag-ibig na marunong magpatawad at magsakripisyo. Gawin mo akong tunay na kaibigan mo. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Hindi lamang sa panalangin, kundi sa pagmamahal sa kapwa. Nawa ay mamunga ang aking buhay ng pag-ibig na iyong itinuro. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, the mercy of God is the sure source of our hope. At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.